Nagsisimula ang pelikula sa Afghanistan kung saan nakita natin ang isang lalaking nagngangalang Amir na kalmadong umiinom ng kape malapit sa isang masiglang palengke. Pagkatapos inumin ang kanyang kape, bumalik siya sa kanilang bahay na hindi naman kalayuan sa palengke. Pagdating niya roon, dumiretso siya sa likod bahay, isang lugar na karaniwang inilalaan para sa kanyang mga aso. Ngunit sa halip na alagaan ang mga hayop, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na buksan ang mga hola. Sa gulat natin, lumalabas na ang mga hola ay may lamang mga Amerikanong sundalo na bihag. Doon naging malinaw na si Amir ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang kinatatakutang pinuno ng mga terorista sa lugar. Nang araw na iyon, idineklara ni Amir na isa sa mga bihag ay dapat patayin. Aparenteng isinasagawa niya ang malupit na ritual na ito kada buwan, pumipili ng isang sundalong Amerikano para patayin. Hinayla ng kanyang mga tauhan ang mga bihag papunta sa palengke kung saan karaniwang ginagawa ang mga pampublikong pagpatay. Sa pagkakataong ito, ang target ay si Kapitan Susan mula sa US Army. Ang paraan ng pagpatay, pagbato hanggang mamatay. Iniabot ni Amir ang isang bato sa isa pang bihag at inutusan itong makisali. Nang tumanggi ang sundalo, agad na binaril ni Amir ang isang inosenteng sibilyan bilang babala. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitang sumunod ang sundalo at nagsimulang maghagis ng mga bato kay Susan. Habang lumalala ang sitwasyon, biglang lumitaw sa kalangitan ang dalawang military helicopter. Bahagi sila ng isang misyon ng pagsadya. Sa gitna ng kaguluhan, matagumpay na nailigtas si Susan ng rescue team, ngunit nanatiling naiipit sa bakbakan ang iba pang mga sundalo laban sa mga tauhan ni Amir. Nagawang pabagsakin ni Amir ang isa sa mga helicopter. Kaya't napilitang umatras ang natitirang mga tagapagligtas. Stand down there, you hear me? Don't you even stop, you hear me? Stop! Don't! Pagkalipas ng ilang buwan, makikitang bumalik si Susan sa serbisyo militar. Ipinakita siyang nakikipag-usap sa isang matataas na opisyal na nagpapaalala sa kanyang siya'y nakalib pa at hindi obligadong sumali sa anumang misyon. Ngunit hindi si Susan ang tipo ng taong basta na lang magpapahinga sa bahay. Buo ang kanyang determinasyong manatiling handa, kaya ginugol niya ang oras sa pagsasanay at pagpapanatiling malakas ang kanyang katawan sa isang kampo militar. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa isang international school sa Pakistan. Sa loob ng banyo, lihim na naninigarilyo ang ilang estudyante, kabilang si Bia, ang anak ng ministro ng edukasyon ng Pakistan. Habang nagkukwentuhan sila, biglang umalangaw-ngaw ang putok ng baril mula sa harapan ng paaralan. Taliban. Isang grupong terorista ang sumalakay at sapilitang isinakay ang lahat ng estudyante sa mga nakahandang sasakyan. At muli, lumabas na ang nangunguna sa pag-atake ay walang iba kundi si Amir. Habang lumalaganap ang takot, mabilis na kumilos si Bia at pinangunahan ang kanyang mga kaibigan papunta sa bubong ng paaralan, naniniwalang iyon ang pinakaligtas na lugar upang magtago. Samantala, sinimulan ni Amir ang pagtatanong sa isa sa mga guro tungkol sa kinaroroonan ng anak ng ministro. Sinubukan ng guro na protektahan si Bia at nagsabing wala siya sa paaralan sa araw na iyon. Ngunit hindi naniwala si Amir at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na halugugin ang buong paaralan, sigurado siyang nagtatago lamang si Bia sa loob. Sa kabilang banda, napagtanto ni Bia na mahahanap rin sila ng mga terorista, kaya inanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan na dumapa at tumakas sa likurang bahagi ng gusali.
Sa kasamaang palad, habang tumatakas, natisod si Boudia at bumangga sa isa sa mga terorista. Agad na inagaw ni Boudia ang baril ng terorista at, nang walang pag-aalinlangan, binaril ito hanggang sa mapatay. Nakita ni Amir ang insidente at sinubukang pakalmayan si Boudia. Ngunit hindi naniwala si Boudia at pinaputukan si Amir, bagamat naubusan siya ng bala kalaunan. Nilapitan ng grupo ni Amir ang mga kaibigan ni Boudia, ngunit buong tapang na hinarangan ni Boudia ang mga ito at patuloy na sinubukang pigilan si Amir. Bilang leksyon kay Boudia, walang awang inutusan ni Amir ang kanyang mga tauhan na itapon ang dalawa sa mga kaibigan ni Boudia. Sa madaling sabi, ikinulong si Boudia at ilan sa kanyang mga kaibigan sa isang espesyal na lugar sa Afghanistan. Ang dahilan ng pagkakakulong nila ay dahil si Boudia ay anak ng ministro ng edukasyon, habang ang kanyang mga kaibigan ay anak ng iba pang opisyal ng gobyerno. Samantala, nakita ng ina ni Bia, na siyang ministro ng edukasyon, ang balita tungkol sa video ni Amir na mabilis na kumalat. Sa nasabing video, humihingi si Amir ng ransom na tig-$10 milyon mula sa bawat pamilya ng mga estudyanteng anak ng opisyal ng gobyerno. Samantala, sa kampo militar ng Amerika, makikita si Susan na nagsasanay gamit ang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban hanggang sa mapabagsak niya ang kanyang kapartner sa training. Pagkatapos ng training, inabutan si Susan ng isang military commander na nagngangalang Travis. Sinabi ni Travis na nais niya itong kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay, ngunit pinakiusapan muna siyang maglinis ng katawan. Tinanong ni Susan kung bakit siya pinatawag ni Travis. Ipinaliwanag ni Travis na gusto niyang sumali si Susan sa kanyang team na kasalukuyang nakadeploy sa hangganan ng Pakistan at Afghanistan. Sa una, tumanggi si Susan dahil sa trauma na naranasan niya sa nakaraan. Ngunit agad ipinaliwanag ni Travis na ang kanilang misyon ay sagipin ang mga batang babae na dinukot ng isang grupong terorista. Isang mahalagang bagay na kailangang malaman ni Susan, ang grupong ito ay pinamumunuan ni Amir. Pagkarinig at pagkakita sa larawan ni Amir, agad-agad na pumayag si Susan na sumama, nang walang pag-aalinlangan. Sa madaling sabi, dumating si Susan sa Pakistan at agad siyang sinundo ng isang driver na nagngangalang Abos. Dinala siya ni Abo sa hotel na inihanda ni Travis, nang hindi na nag-aksaya pa ng oras. Pagdating sa hotel, nilapitan si Susan ng isang babae na lumalabas na tauhan ni Travis. Dinala siya ng babae sa itaas upang ipakilala sa iba pa nilang kasama. Rachel, weapon specialist. Shooter! You are the bomb. Oh, and here's our medic. Nagpakilala silang lahat kay Susan at ipinaliwanag na magpapanggap silang mga international medical personnel upang makapasok sa Afghanistan. Kasabay nito, lumapit sa kanila ang ministro ng edukasyon, ang ina ni Boudia. Sinabi ng ministro na kailangan nilang iligtas si Boudia at ang kanyang mga kaibigan. Ipinabatid rin ng ministro na naisagawa na ang koordinasyon sa mga tanod sa hangganan, kaya maaaring magsimula ang misyon kinabukasan. Pagkatapos noon, nagtungo si Susan sa isang internet cafe at kinontak ang matagal na niyang kaibigan na si Aina. Si Aina ay isang dating kasapi ng Taliban na iniligtas noon ni Susan mula sa tiyak na kamatayan sa kamay ng ISIS. Hiniling ni Susan kay Aina na tukuyin ang kinaroroonan ng grupo ni Amir, dahil naninirahan pa rin si Aina sa Afghanistan. Kinabukasan, tumulak na sina Travis, Susan, at ang iba pa nilang kasamahan patungong Afghanistan. Muling nakita ni Susan si Abos, ang driver na sumando sa kanya mula sa paliparan. Sumakay si Susan sa isa sa mga truck, na ang nagmamaneho ay si Malik, na kababatang kapatid ni Abos. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang hangganan, ngunit hinarang sila ng mga sundalong Afghan. Si Abos, na nagpapanggap bilang driver, ay nagpaliwanag na sila'y may dalang mga gamot, subalit hindi naniwala ang mga sundalo at agad nilang siniyasat ang truck. Biglang natarante sina Travis, Susan, at ang buong grupo, sapagkat kung matuklasan ang kanilang mga armas, tiyak na papatayin sila kaagad. Sa kabutihang palad, dumating ang isang major at pinatigil ang inspection. Lumalabas na ang major na ito ay kanang kamay ng ministro ng edukasyon, na siyang namamahala sa lugar ng hangganan.
Samantala, sa kampo ni Amir, makikitang tinawag niya ang isa sa mga estudyanteng bihag upang kausapin. Tinanong ni Amir kung nais ng estudyante na palayain. Agad namang sumagot ng, oo, ang bata, at ipinaliwanag ni Amir na ang tanging kailangan niyang gawin ay ihatid ang isang liham sa mga pulis, at pagkatapos nito ay palalayain na siya habang buhay. Sa parehong oras, dumating na sina Travis, Susan, at ang kanilang grupo sa International Medical Camp upang magbigay ng mga dalang gamot. Habang nasa palihim na nagbihis si Susan bilang isang sibilyan at nagtungo sa isang lugar. Pagdating niya sa destinasyon, nakipagkita siya sa kanyang matagal ng kaibigang si Aina, na nakatira sa Afghanistan. Tinanong ni Susan ang tungkol sa kinaroroonan ng grupo ni Amir. Ibinunyag ni Aina na kamakailan lamang ay natuntun niya ang lokasyon ng imbakan ng armas ni Amir. Samantala, isa sa mga tauhan ni Amir ang naghatid sa estudyante sa istasyon ng pulisya. Agad na inabot ng estudyante ang isang sulat sa mga pulis. Ngunit pagkabasa ng liham, biglang sumabog ang isang napakalakas na pagsabog na sumire sa buong istasyon ng pulisya. I was told to give you this. Betraying your faith and your... Nagulat sina Travis at ang kanyang grupo sa napakalaking pagsabog. Pinaghinalaan nilang galing ito sa ISIS. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Susan sa at ibinahagi ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng imbakan ng armas ni Amir. Dahil dito, napagkasunduan nilang salakayin ang armory. Nang gabing iyon, ipinakita si Susan at ang kanyang mga kasamahan na naghahanda para sa operasyon. Gayunpaman, habang tumatakas sina Susan at ang kanyang grupo, nagtagumpay ang isang sundalo ng kalaban na pabagsakin ang isa sa mga kasamahan ni Susan. Ayaw ni Susan na may maiwang kahit isa sa kanyang mga tauhan, kaya pinilit niyang si Malik ay ibalik ang sasakyan. Bilang resulta, muling sumiklab ang labanan. Matapos maipasok ang katawan ng kasamahan nila sa sasakyan, si Travis naman ang tinamaan at nabaril ng mga kalaban. Pagkatapos noon, agad silang sumakay sa sasakyan at tumakas sa lugar. Kinabukasan, lumipat ang eksena sa Major, ang kanang kamay ng ministro, na siyang namamahala sa hangganan. Dumating sina Susan at ang kanyang grupo roon upang ilibing si Travis at isa pang kasamahan na nasawi noong nakaraang gabi. Sunod-sunod silang naghukay sa lupa. Si Susan ay nagpatuloy sa paghuhukay nang hindi niya namamalayan ang pagdaan ng oras, kaya ginaisang siya ng kanyang mga kasama at inaya siyang umakyat. Makalipas ang ilang oras, habang tahimik na nag-iisa si Susan, nakarinig siya ng tinig mula sa gitnang silid. Nang kanyang silipin, nakita niyang kausap ng ministro ng edukasyon ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Ipinapaliwanag ng ministro na pumunta siya sa Afghanistan upang personal na iabot ang ransom na $10 milyon bilang kapalit ng kalayaan ni Boudia. Gayunpaman, nang suriin ang daladalang pera, lumabas na peke ito. Ipinaliwanag ng ministro na ang grupo ni Amir ay walang sapat na edukasyon at hindi nila kayang makilala ang totoong pera mula sa peke. Pagkatapos noon, nagpaalam ang ministro at umaasang may iligtas ng grupo ni Susan ang mga bihag, kabilang ang kanyang anak na si Boudia. Samantala, ipinatawag si Bia sa silid ni Amir. Doon, sinabi ni Amir na si Bia ang pinakamatapang na babae na kanyang nakilala. Hindi rin natatakot si Bia sa grupo ni Amir, kahit pa siya ay isang bihag. Pagkatapos, isiniwalat ni Amir ang kanyang balak na pakasalan si Bia. Ayon sa kanya, ang matatapang at magagaling na anak ay nagmumula sa matatapang na magulang. Binalaan ni Amir si Bia na kung tatanggi siya, agad niyang papatayin ang lahat ng kaibigan nito. Bumalik ang eksena kina Susan at sa kanyang grupo na biglang nagpanik nang may isang di kilalang sasakyan ang lumapit sa kanila. Ngunit lumabas na ang sasakyan ay kay Aina, ang kaibigan ni Susan, na kanyang ipinatawag.
Sa loob ng bahay, ipinaliwanag ni Aina na ang grupo ni Amir ay naghahanap ng isang relihiyosong leader na tinatawag na Sheikh. Sa kasalukuyan, hawak ang Sheikh ng isa pang grupong terorista. Kung maibabalik nila ang Sheikh kay Amir, handa itong tuparin ang kanilang kahilingan. Sa huli, pumayag si Susan at ang kanyang mga kasama na agawin ang Sheikh mula sa ibang grupong terorista. Nais ni Susan na hiramin ang cellphone ni Aina, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito dinala ni Aina dahil sa takot na matrak ang kanyang kinaroroonan. Nang hapon, nakita na ang Sheikh ay inililipat ng ibang grupo gamit ang isang security car. Sa parehong oras, hindi kalayuan sa lugar na iyon, dalawang kasamahan ni Susan ang nagmamanman gamit ang drone. Matapos matukoy kung saan dinadala ang Sheikh, agad na tumungo ang dalawang kasamahan ni Susan upang salubungin at harangin ang sasakyan. She's coming! Ngunit sa parehong oras, napansin ng isang kasamahan na si Alice ang isang bus na paparating mula sa kabilang direksyon. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating na rin ang grupong terorista na may hawak sa Sheikh. Agad na kumilos sina Susan at ang iba pa. Mabilis nilang binuksan ang sasakyan at inilabas ang Sheikh upang mailayo sa panganib. Sa kasamaang palad, ilang sasakyan ng kalaban ang agad umatake habang sila'y paalis na. Sinubukan nina Susan at isa pang kasamahan na iligtas si Alice na naipit ang paa sa bus, ngunit hindi naging matagumpay ang kanilang pagsisikap. Sa huli, nakiusap si Alice kay Susan na umalis na lamang at iligtas ang iba kaysa silang lahat ay mahuli. Samantala, patuloy pa rin ang matinding palitan ng putok hanggang sa isang punto na si Abos ay kailangang barilin. Abbas! Sa madaling sabi, inilibing si Abos. Labis ang pagdadalamati ng kanyang nakababatang kapatid na si Malik. Nilapitan siya ni Susan at pilit siyang pinatatatag sa kabila ng kanilang pagkalugi. Pagkatapos nito, nagtipon-tipon ang lahat ng kasamahan ni Susan dahil may balitang lumabas sa telebisyon, nahuli na raw si Alice. Ngunit sa isang malupit na tagpo, walang awang pinatay si Alice. Dahil sa sobrang galit, agad na nagtungo si Susan sa kabilang silid upang kausapin ang Sheikh. Ngunit laking gulat niya nang makita si Aina na palihim na may kino-contact sa cellphone. Doon napagtanto ni Susan ang katotohanan, isang taksil si Aina. Dati niyang sinabi na wala siyang dalang cellphone dahil sa takot na matrak, ngunit hindi pala totoo. Pagkakahimatay ni Aina, agad na sinuri ang kanyang cellphone. Lumabas na siya pala ay nakipag-ugnayan sa grupo ni Amir upang ibunyag ang kanilang kinaroroonan. Nang maunawaan ni Susan na malapit nang dumating ang grupo ni Amir, inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na iwan ang bag ng pera sa lugar na iyon at hayaang kunin ng grupo ni Amir si Aina at ang Sheikh. Makalipas lamang ang ilang sandali, dumating na nga ang grupo ni Amir, at makikita na si Aina ay kakagising pa lamang mula sa pagkakahimatay. Nagdesisyon ang grupo na umalis kaagad, dahil nakuha na nila ang kanilang pakay, ang $10 milyon at ang Sheikh. Samantala, si Susan at ang kanyang grupo ay nagtatago lamang at palihim na minamanmanan ang mga kalaban mula sa malayo. Inutusan ni Susan ang kanyang mga kasamahan na i-track ang kanyang cellphone, na lihim nilang inilagay sa bag ng pera. Sa pamamagitan nito, matutuntun nila ang kinaroroonan ng base ni Amir. Makalipas ang ilang oras, narating ng grupo ni Amir ang isang lihim na underground base. Dinala nila ang Sheikh sa isang silid at pinapaligo ito. Lumalabas na ang layunin ay ikasal si Amir kay Badia. Ngunit bago ito, tinanong muna ng Sheikh kung sino si Amir, dahil hindi niya ito kilala. Ipinaliwanag ni Amir na kilala ng kanyang mga magulang ang Sheikh, ngunit hindi pa sila nagkikita noon. Kasabay nito, nasa labas na ng headquarters ni Amir sina Susan at ang kanyang grupo. Palihim silang lumapit hanggang sa matagumpay nilang mapatay ang isa sa mga bantay ng kalaban.
Diesel fumes. Pagkatapos nito, natuklasan ni Susan ang isang butas na patungo sa ilalim ng lupa, kaya napagdesisyonan nilang dumaan doon papasok. Sa sandaling nakapasok na sila, nagkunwari silang mga tauhan ng kalaban habang palihim nilang hinahanap ang mga bihag at iniisa-isa ang layout ng buong lugar para sa susunod na hakbang ng kanilang operasyon. Sa isang pagkakataon, matagumpay na natagpuan ni Susan ang mga bihag na nakakulong. Muling nagsama-sama sina Susan at ang kanyang mga kasamahan upang ipagbahagi ang impormasyon tungkol sa loob ng kampo ni Amir. Gayunpaman, hindi pa rin nila natutunto ng kinaroroonan ni Bia. Kaya iniutos ni Susan sa kanyang mga kasamahan na maglagay ng mga bomba sa bawat sulok ng lugar habang siya naman ay magpapatuloy sa paghahanap kay Bia. Ibinigay rin ni Susan ang mga coordinate sa mga reserba nilang puwersa upang makarating ang mga ito sa loob ng 1 oras. Samantala, lumalabas na handa na si Bia na pakasalan si Amir. Ginawa ito ni Bia upang mailigtas ang kanyang mga kaibigan mula sa tiyak na kamatayan. Ang sheik na siyang ikakasal sa dalawa ay inatas ang banggitin lamang ang isang pangungusap, kayo ay formal ng kasal. Ngunit nang marinig ito, ipinaliwanag ng sheik na ang ganitong paraan ay hindi naaayon sa tunay na turo ng kanilang relihiyon. Mariing sinabi ni Amir na hindi siya isang Muslim. Ayon sa kanya, ang mga terorista ay hindi naniniwala sa Diyos, at ang relihiyon ay ginagamit lamang bilang pantikip sa kanilang layunin. Dahil dito, napagtanto ng sheik na si Amir ay isang tunay na terorista. Matapos ipakasal ng sheik sina Amir at Bia ayon sa kagustuhan ni Amir, bigla nitong pinatay ang sheik. Lumabas na galit si Amir sa mga relihiyosong lider na itinuturing niyang mga duwag dahil sa pagnanais ng mga ito na magkaroon ng kapayapaan. Sa kabilang banda, abala sina Susan at ang kanyang mga kasamahan sa paglalagay ng mga bomba sa buong kampo. Maya-maya, dumating ang kanang kamay ni Amir at ibinalita na peke ang perang kanilang natanggap. Hindi lamang iyon, natagpuan din niya ang isang cellphone na may GPS tracking system sa loob ng bag. Agad na sumiklab ang galit ni Amir. Nang malaman niya ito, walang alinlangang inakusahan niya si Aina bilang taksil na sinadyang ilagay sila sa kapahamakan. Si Aina, na sa totoo'y wala namang alam sa nangyayari, ay agad pinatay nang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Pagkatapos nito, tinipon ng grupo ni Amir ang lahat ng kababaihan sa lugar upang hanapin ang mga kasamahan ni Susan. Hanggang sa isang kasamahan ni Susan ay napilitan ng alisin ang kanyang belo. Get out! Dr. Rani? Yes. And don't wait. On the floor! On the floor! They're on the floor! Agad na sinagip ni Susan ang mga bihag at sa wakas ay nakatagpo rin niya si Bia. Inutusan ni Susan si Bia at ang iba pang mga bihag na sumakay sa elevator upang makalabas, habang siya naman ay nagpasya na hanapin si Amir. Sa isang matinding tagpo, sa wakas ay nagharap na sina Susan at Amir. Laking gulat ni Amir na ang kaharap niya ay si Susan, ang babaeng hindi niya naipapatay sa simula ng pelikula. Nagkaroon ng matagal at mabangis na labanan sa pagitan nila. Hanggang sa huli, matagumpay na napaslang ni Susan si Amir. Sa madaling sabi, habang papalabas na sana sina Susan at ang iba pa, napansin niya na isa sa kanyang mga kasamahan ay natabunan ng mga bato at malapit ng mamatay. Pilit siyang tinulungan ni Susan, ngunit pinakiusapan siya ng kasamahan na umalis na agad bago sumabog ang bomba na ikagigiba ng buong lugar. Dahil dito, napilitan si Susan at ang iba pa na lumikas kasama ang mga bihag na kanilang nailigtas. Ilang sandali pa, dumating na ang mga puwersang pang-rescue at agad nilang inilikas ang lahat. Habang pinapasakay ni Susan si Malik sa helicopter, tinanong siya nito kung sasama rin ba siya. Sagot ni Susan, may isa pa akong kailangang iligtas. Kaya, nagpa siya si Malik na sumama kay Susan.
Bago muling pumasok sa headquarters ni Amir, pinatugtog ni Malik ang kanyang paboritong rock music. Pagkatapos noon, nagtapos ang pelikula. At yan na ang recap natin para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. Mag-iwan din ng comment sa ibaba kung may mga thoughts ka o kung gusto mong may specific na recap na gawin ko. Salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na video.